Ayun, salamat sa Panginoon at medyo maayos na po pakiramdam ko. Pero natawa po ako kahapon nung yung boost sa remark ni Brother Mark. Yun po, must read. Kinabukasan po ay Sunday, Lord's Day. Pakiusap lang po if may after event celebration or side gala after be on your way. But please, keep time to prepare for the Sabbath. Napakaganda po paalala iyon para sa atin. Pero ang tanong, saan ba nagsimula yung Sabat? Ito ba ay nagsimula lang doon sa Ten Commandments na? Or mas meron pang nauna? Kung inyong papansinin kanina, yung binasa ni Brother Mark, yung sa Genesis, yung parallel verse na nakalagay dyan sa 2:10, ay 2:10, 2:2 and 2:3, yung word na on the seventh day, God had finished His work of creation, so He rested from all His work and blessed the seventh day and declared it holy because it was the day when He rested from all His work of creation. So word po ng Hebrew, yung ibig sabihin nito, yung rested Shabbat. Kaya ito po ay dito nagmula yung Sabbath. At tatandaan po natin, pagdating doon sa Exodus 20, sabi diyan, samahan niyo po ako sa Exodus 20. Nanginginig tong papel. Sa 20, verse 8, sabi, remember to observe Sabbath day by keeping it holy. You have 6 days each week for ordinary work, but on the seventh day is a Sabbath day of rest dedicated to the Lord your God. On that day, no one in your house may do any work. This includes your sons and daughters, your sons and daughters, your male and female servant, your livestock, and many foreigners living among you. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, a sea, everything in them, but on the seventh day He rested. That is why the Lord blessed the Sabbath day and set it apart. Kung ating papansinin, sinasite niya doon sa Genesis 2. Doon nagsimula yung Sabbath. Pero kung papansinin natin, bago po ibigay itong dito sa Exodus 20, yung remember Sabbath, doon po sa chapter 16 ng chapter 16 verse 23, hindi pa po ibinibigay dito yung Ten Commandments. Sabi niya, then He said to them, this is what the Lord has said. Tomorrow is Sabbath rest, a holy Sabbath. To the Lord, bake what you will bake today and boil what you will boil and lay up for yourself all that remains to be kept until morning. So they laid it up till morning as Moses commanded, and it did not stink nor were any worms in it. Then Moses said, eat that today, for today is Sabbath to the Lord. Today you will not find it in the field. 6 days you shall gather it, but on the seventh day, the Sabbath, there will be none. Walang ibibigay ang Panginoon pagdating sa Sabbath. Ganoon yung
experience nila noon. Hindi sila makakakuha ng mga yung pugo, wala silang makukuhang mga yung coriander na yun, yung mga yung mana. Yon. Wala silang makukuha noon dahil ito ay sinabi ng Panginoon. Kaya dito sa verse sa chapter 20, remember, hindi sinabing do it, thou shall not, thou shall not. Remember, dahil meron ng nauna. Kaya ang Sabat ay hindi ito nagmula lang doon sa Exodus, kundi ito ay nag-uugat pa doon sa Genesis 2 and 3. At kaya nga yung sa 20 verse 8, sabi ron remember. At sa verse 10 ng 20, but on the seventh day is a Sabbath. Ibig sabihin doon, yung remember, recount, be mindful, bring to remembrance. Alalahanin natin. Hindi dahil sa napagod ang Panginoon sa kanyang mga ginawa, kundi ito itinilaga niya talaga para maging pattern ng bawat isa sa atin. Pero ito ba ay utos lang doon sa mga Israelita? Pero kung papansinin ninyo, from chapter 2 hanggang natapos yung Genesis, walang binanggit na Sabat. Pagdating na lang dito sa Exodus. Dahil dito talagang dinidiin niya na lagi hanggang doon sa Leviticus. Sabi sa Leviticus 16:30, was Sabbath of solemn rest for you, that you may humble your soul. It is a permanent statute. Permanent statute, yung mga taong kausap niya ba, nabubuhay ng matagal yun? Di ba hindi? At sabi, sa 26:2 ng Leviticus, you shall keep my Sabbath and remembrance by remembering it. I am the Lord. I am the Lord. Kung papansinin niyo po yung gamit ng Lord, pagdating doon sa Genesis 1, hindi ginagamit pa ito. Ang ginagamit lang ay God. Pero pagdating sa chapter 2, Lord God, covenantal. Doon pa lang siya nagkaroon ng covenantal. Pero yung doon pinapakita sa verse 1, chapter 1, siya ay sovereign God. Pero pagdating sa chapter 2, I am the Lord God, I am the covenant God. Yung siya yung nakikipag-covenant, pero siya ay makapangyarihang Diyos, siya ang soberanong Diyos. Nakikipag-covenant na siya sa tao. At pagdating doon sa Deuteronomy 5:12, as the Lord commanded you. Ito'y pinakikita lamang na talagang ang Sabat ay dapat nating alalahanin, dapat nating isaalang-alang dahil hindi lamang ito unang ginawa ang tao. Ang tao unang gumawa, bagkus ginawa ito ng Panginoon bilang example na tayo man din ay parangalan natin ito, ituring o gawin natin itong banal dahil sa Genesis pa lang, and He make it holy. Tayo po ay manalangin muna. Dahil baka dumire-diretso na naman ako. Muli dakilang Diyos, naming mabuting Ama, sambahin ka ng bawat isa sa amin, sa aming mga ginagawang ito ngayon. Ikaw ang siyang mapapurihan, ikaw ang siyang maitaas.
Sa lahat ng aking sasabihin, ang iyong paggabay ay ikaw po, O Diyos, ang siyang manguna. Ipaalala niyo po sa akin ang aking lahat ng mga inaaral na ito, O Diyos. At sa gayon, ipahintulot niyo rin na maibahagi ko ito ng ayon sa iyong naisin, O Diyos. Kaya, purihin ka, samahan niyo po kami sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. At hindi lang nagtatapos iyan doon, bagkus ay kung babasahin natin yung Isaiah 58 verse 1 ay Isaiah 58 verse 1, nandun na agad yung pag-uutos ng Panginoon kay Isaiah. Sabi nga sa ESV, cry aloud. Pero dito sa NLT kasi, shout with the voice of a trumpet blast. Shout aloud. Don't be timid. Tell my people Israel of their sin. Inuutusan ng Diyos si Isaiah na sumigaw, ipaalam ang kanilang mga kasalanan. Pero kung babalik, dito lang ba ito sinabi ni Isaiah? Hindi lang dito. Pagko sa pambungad pa lang na chapter ng Isaiah ay gano'n na agad ang sinasabi. Parang ang kulit ng mga Israelita, no? Gano'n yung kakona. Yung kakona, sabi Verse 2, listen, O heavens, pay attention, earth. This is what the Lord says, the children I raised and cared for have rebelled against me. And even an ox knows its owner, and the donkey recognizes its master care. But Israel doesn't know its master. My people don't recognize my care for them. Oh, what a sinful nation they are. Loaded down with the burden of guilt. They are evil people, corrupt children who have rejected the Lord. And they have despised the Holy One of Israel and turned their backs on Him. Why do you continue to invite punishment? Must you rebel forever? At ganun pa, sumunod yan. At pagdating doon sa verse 18, ganito pa rin, kahit ganito sila kakulit, kahit ganito ka masuwayin sila, pagdating doon sa verse 18 ng Isaiah, nandun pa rin makikita mo come, now let us settle this, says the Lord. Though your sins are like scarlet, I will make them as white as snow. Though they are red like crimson, I will make them as white as wool. If you will obey me, you will have plenty to eat. But if you turn away and refuse to listen, you will be devoured by the sword of your enemies. I, the Lord, have spoken. Ganun siya kamahabagin, ganun siya maawain sa kanyang mga tao. At mas lalo ngayon. Ganun din ang pagtawag niya sa atin. Pero ang ibig sabihin hanggang sa dumating tayo doon sa Ezekiel na yan, hanggang doon sa lahat na yan, sa historical book, sa prophetic book, laging binabanggit yung Sabat. Ito'y laging pagpapaalala doon sa mga Israelita na tinawag ng Panginoon para ano? Para gawin lang ba silang nasyon? Kundi nasyon na ipapakilala nila si Yahweh. Makikita sa pag-uugali nila, makikita sa mga gawin nila kung paano sila nagtutulungan sa isa't isa. At yung Sabat ba ay hanggang doon lang sa kanila? O yung rest day, inabot tayo. At sabi nga ng Panginoon doon sa Matthew 12:8, for the Son of Man is Lord of the Sabbath. Kaya abot tayo. Sino ang Panginoon natin? Ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya hindi lang ito contained doon sa Old Testament, bagkos ay abot tayo. Kaya nga, as Christian believer, ang ating Panginoon ay ang Panginoon din ng Sabat. Kaya napakahalagang aralin, hindi lamang itong mga bagong tipan, bagkus ay ano yung mga nandoon sa lumang tipan. Ano yung sinasabi patungkol sa kanyang mga commandments, sa kanyang mga instruction, di ba? At kung ano yung kanyang
pinagagawa sa atin. Na kung papaano na kaya kaya ito ay nilagyan ko ng titulo nga yung the call, delighting in the Lord through honoring His day. Hindi araw natin, His day. Sabbath, the path to true blessing. Kasi kaya ganon, kaya true blessing siya kasi i-enjoy mo siya eh. Hindi ka nahirapan, hindi ka parang napipilitan lang kung patuloy mo kikilalanin ang ating Panginoon. Kaya, sabi mo, intro mo na. Kaya, 3 puntusin po yung aking nakita rito. The call to sacred conduct or a call to reverence. Yung right attitude matters or a call to delight doon sa Panginoon. At yung ikatlo po ay yung promised divine blessing. Unang-una, yung word na doon sa 14, verse 13, keep Sabbath day holy. Don't pursue your own interest on that day, but enjoy the Sabbath. Sa ESV kasi, yung medyo mas kwan yung salin niya at kung titingnan natin, cry aloud, verse 1 yun eh. Yung sa verse 14, if you turn back your foot from Sabbath, from doing your pleasure on my holy day. Yung word na kasing if you, conditional. Diba? If you turn your foot from Sabbath, from doing your past pleasure on my holiday, and call the Sabbath a delight, and the holiday of the Lord honorable, if you honor your, not going to your own ways, or seeking your own pleasure, or talking idly, yung word na napakarami dyan na, yung if, tapos then, yung if, pag ginawa mo ito, ang susunod ay then. Ito yung result, di ba? Kaya, dito, kung ating papansinin, ay sabi diyan, begins with a clear command. If you turn back your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, and holy day of the Lord honorable. Ano mo yung praise na ito, nagsasalita patungkol sa, yung tinatrato mo yung holiday ng Panginoon, na may, you respect. Nire-respect mo siya at hindi lang itatrample mo ito. Sabihin to, iseset mo talaga yung time na ito. Kahit ano pa ang gawa, no, hindi pwedeng, hindi lang dahil sa birthday mo ay ise-celebrate mo ito na Sunday. Hindi ganon. Dahil ikaw ay Christian, isa sa isang tabi mo ito. Uunahin mo ang Panginoon. Uunahin mo ang pananambahan. Sabi diyan, it involves choosing to set aside personal desires, business activities, and worldly pursuits to prioritize God and spiritual things. It is a choice to separate what is common from what is holy. Kasi ang Panginoon nga sinet aside niya ito tayo pa. Teka, linggo manunood muna ako ng talakayan doon sa akon. Kaya, hindi ganon. Kaya nga tinawag tayo na ibigay ang isang araw para sa Diyos, hindi para sa sarili nating agenda, kundi para sumunod sa Kanya, banalin ito, at mag-aral ng Kanyang salita. Kaya nga sabi dito kailangan nandun na, nakaprepara na ang iyong puso, ang katauhan mo, dahil a-attend ka, makikipagniig ka sa Diyos, mag-aaral ka ng salita niya, at hindi lamang iyon, yung presensya niya ay nandirito. Ganun kahalaga yun. Pag sinabing presensya, kahit nga lang doon sang kausap ni
ni Moses yung Panginoon sa burning bush, di ba? Pinaalis pa yung kanyang sandalyas dahil nandoon ang presensya ng Diyos. Sa atin ngayon, nandoon dapat pag mananambahan tayo, talagang nakafocus ka na, Panginoon, at tulungan mo po ako na mai-focus ko ang aking sarili sa iyo. Tulungan mo akong maunawaan ko ang ipinangangaral, ang sinasalita ni Kuya Edmond. Parang gano'n, di ba? Hindi lang tuluong salita lang siya, letra lang siya, pero ito ay banal na salita ng Diyos. Sabi, prepare your heart before worship. Avoid distraction that steals attentions from God. Sabi nga teach your family, pero pag matatanda na ang iyong anak, marunong ng mga tuwiran. Diba? Ang gagawin mo na lang ay papahaginan mo sila kahit sa chat at ipapanalangin mo sila. Kaya napakabuti ng Panginoon na pinapaalala niya sa atin ang mga ganito. Kapag iyong iurong ang iyong paa dahil sa Sabat at paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw at iyong tinawag na Sabat bilang isang kasiyahan at marangal na banal na araw ng Panginoon at ito'y iyong pinarangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad. Ni hahanap ng iyong sariling kalayawan ni magsalita ng iyong mga salita. Dito talagang nakadeklara, sinasabi rito na ang gagawin mo lang ay yung para sa Panginoon. Pero pag ikaw ay trabahador din, at wala ka talagang masusulingan dahil under ka, di ba, ng mas mataas sa iyo, mahabagin ang Panginoon doon. Pero kung ikaw naman ang may tawag dito, ikaw ang may kapasyahan para gagawin ang lahat, hindi ka ba sasamba? Isa sa tabi mo ba? Ang sabi niya, nasabi dito the Lord commanded it sa Deuteronomy 5:12. Ang Sabat ay command. Hindi lamang ito pinapakiusapan tayo. Kung silang mga Israelita, ganun din, para sila ay tinawag para papurihan, parangalan ang pangalan ng Panginoon at ipakita sa buong mundo na sila ay pinangungunahan ng Diyos na makapangyarihan o ng Panginoon na si Yahweh. Tayo ngayon, nakipag-covenant din tayo, di ba? Hindi lang yung bawat covenant na pinipirmahan natin sa church, hindi lang tayo ang nakipag-covenant dito sa ating kapwa church member. Nakikipag-covenant ka mismo sa Diyos. Kaya nawa ay limiin natin ang mga bagay na iyon. Parangalan natin ang Diyos at huwag tayong masyadong gumaya doon sa mga iba na walang pagkakilala sa Diyos. Yung Sabat, hindi lang ito mga rules, hindi lang ito obligasyon, but ito ay sacred appointment with God. Nandoon yung kinukon mo yung mga bagay na isa-set aside mo in place of Sabat. At kaya nga, prioritize mo yung Diyos at yung mga spiritual things. Ito yung choice na i-separate mo what is common from holy. Kaya nawa ay patuloy tayong tulungan ng Panginoon sa mga bagay na iyon. Ikalawa, a call to delight or yung right attitude. Minsan, nandito ka nga, di ba? Panay naman ang cellphone mo. Buti sana kung nagsiselfone ka.
yung Bible apps ang ginagamit. Pero kung iba, nandito ka nga, bilang mo, ipokresiya yun. Dumadalo ka lang para makita na nandito ka. Hindi ganun. Kaya ka nandito para sumamba. Kaya ka nandito para ituon mo ang iyong isipan sa Panginoon, sa kanyang mga aral, sa kanyang mga salita. Saka hindi niya na intensyon ng Diyos yung pagpananambahan natin ay maging mechanical lang. Yung kanyang presensya i-enjoy natin. Yung presensya ng bawat isa sa atin i-enjoy natin. Papurihan natin o i-honor natin ang Sabat. Nandoon ba ang kagalakan mo pagsasabit na ang Sabat, Linggo? Nagagala ka na ba? Bago ka palang pumunta rito, nananalangin ka na ba na, Panginoon, tulungan mo kung may kagalakan na makakasalamuha ko na naman ang aking mga kapatid na sama-sama kami mag-aaral ng iyong salita. Kaya nga, pag darating na yung ganitong mga panahon, ay nandoon talaga yung paggalang mo sa Sabat, nandoon yung nire-recognize mo yung value nito, yung purpose nito. Bakit ba may ganito? To sanctify us. Kung paanong sinabi sa Old Testament, I am the Lord who sanctifies you. Sa pamamagitan ng mga propeta, pero ngayon, sa kanyang salita na ipinangangaral dito, sa mga mensahe, ganoon ang Panginoon. Ganoon ang naisin niya. Ito yung, ano ba talaga, yung state ng puso mo, condition ng puso mo, nandito ka lang ba para, present ako, may check na ako sa attendance. Hindi ganoon. Dapat nandoon yung kagalakan mo. Nandoon yung mga, kung may mga pribilehiyo kang pumunta sa iba, di ba? Attend ng birthday o attend na kung ano-ano pa man. Pero ikaw bilang Kristiyano, mandated ka na sumamba tuwing araw ng Sabat. At hindi lang samba, kundi ito'y maging kagalakan mo. Kaya nga, ang pagiging Kristiyano, hindi lamang ito set ng rules to obey, rituals to perform, di ba? Hindi lang siya ganun eh. Hindi lang siya tradisyon para ma-maintain. Ito ay fellowship sa buhay na Diyos. Bila tayo nga, di ba, mga tao yung mga bata, natutuwa sila Kahit na ikaw lolo o apo mo, natutuwa sila na makikipag-usap sa iyo Nagkukwentuhan, kunwari, di ba? Nakikipagbiruan, nandun. Tuwan-tuwa yung mga bata na nakikipag-usap sa kanilang mga tatay at kanilang mga lolo. Mas lalo pa tayo, hindi ba tayo natutuwa na nakikipag-usap tayo sa Panginoon ng araw ng Sabat? Di ba mas higit dahil sino itong Diyos na ito? Sino yung ating kakatagpuin? Siya yung Diyos na makapangsyarihan. Siya yung sovereign Diyos, soberanong Diyos. Ganoon. At tayo ay tinawag para hindi lamang maging katulad nila sa labas, kundi tayo ay makapamuhay ng may kabanalan. Hindi na tayo nag-i-enjoy doon sa mga enjoyment nila because nakikita mo, enjoyment mo ay yung mag-aral ng salita ng Panginoon, makipagniig sa iyong mga kapatid, at patuloy na matuto pa kung sino ang Diyos na tumawag sa atin at nagligtas sa atin. Mula ron sa kadiliman, tayo ay idinako sa kaliwanagan. Kaya nga, hindi lang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para maging
matalino, para kung ano yung may tinanong sa'yo, kayang-kaya mo sagutin. Hindi ganoon. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para makita ng ibang tao. Christian ito, sumusunod ito sa Diyos, kaya mabuti ang kanyang ugali. At sino ang napapapurihan pagka ganoon? Tayo ba? Meron. Pero mas higit na napapapurihan ang Diyos. Dahil siya ang tumawag sa iyo para pabanilin ka, tumawag sa iyo para ikaw ay maging kakaiba kaysa sa tao sa mundo. Kaya talagang uunahin natin yung eternal things kaysa yung mga temporary pleasures natin bilang isang mananampalataya. Kaya kailangan natin laging examine yung ating sarili, examine natin yung paano nag-devotion ba ako sa Diyos, inaral ko ba ang kanyang salita, at ano ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Paano niya ako patuloy na tinuturuan na umayon din sa kanya. Tandaan natin, ang bawat mananampalataya ay ginagabayan ng banal na Espiritu para maunawaan ang kanyang salita. Isang pasasalamat na iyon. Napakalaking pasasalamat na iyon. Kaya patuloy nating bantayan yung ating mga spiritual life para hindi tayo makipagkompromiso sa daigdig sa mundong ito. Kaya lagi nating ang pananambahan ay isang maging prioridad natin sa ating mga isipan. Ano pa man ang naisin ng ibang tao, kahit napilitin ka ng ibang tao, mas pipiliin mo ang pananambahan dahil makikipagniig ka kanino? Hindi sa ordinaryong tao, kundi sa mga taong pinili ng Diyos at bukod mismo roon sa Diyos mismo. Kaya niya sineset apart yung Sabbath o rest day na yan. Yung ikatatlo, parang matatapos ito yung promise ng divine blessing sa verse 14. Sa verse 14, sabi, kung magkagayoy malulugod ka sa Panginoon at pasasakayin kita sa mga matataas na dako sa lupa at pakakainin kita ng mana ni Jacob na iyong ama sapagkat sinilita ng bibig ng Panginoon. Yung word na kung magkagayon, malulugod ka sa Panginoon. Ito ay hindi sarili natin, kundi ito ay ibinibigay ng Diyos sa atin, sa ating mga puso, sa ating mga isipan, para ano? Para malugod ka, para i-enjoy mo ang mga bagay na espiritual na mula sa Diyos. Hindi lamang yun, maging sa mga practical na blessing, sa mga laging ganoon. Minsan nga, di ba, yung mga sakit natin, minsan parang hirap gumaling. Pero sino ba nagbibigay ng kagalingan? Ang Diyos. Kaya minsan natutuwa ako sa mga inventor na Pilipino, di ba? Hindi lamang bagamat tingin natin hindi sila Kristiyano, pero yung kagandahang loob din nila, makikita mo na sila kahit hindi pa ganoon kaunlad yung mga gamit natin noon, pero sila ang naka-invento ng mga parang para sa kirot sa cancer. Mga Pilipino naka-invento noon, 2 Pilipino. Pero hindi lamang tayo ang nakikinabang, bagkus sa buong daigdig. Kung siya ay ganoon, dapat tayo rin. Mas higit pa. Dahil ang ating aim ay mapapurihan ang Diyos, hindi lamang makinabang ang buong daigdig, bagkus ay makita sa atin na tayo ay isang sinugo ng Diyos para siya ay papurihan. At makikita natin diyan sa verse 14,
kung gayo'y malulugod ka sa Panginoon. Pag ginawa mo yun sa verse 13, hindi mo inuna ang iyong sarili, bagkos ay inuna mo ang Panginoon, nag-delight ka roon, pinarangalan mo ang Sabat. Kaya eto, kung magkagayo malulugod ka sa Panginoon, malulugod ka sa Panginoon. Apakahirap nun, di ba? Sa isang hindi nakakilala sa Panginoon. Hindi ka malulugod na, eto na naman, sila na naman kausap ko pag Sunday, di ba? Kundi nandun yung katuwaan mo dahil kapwa mo sila tinubos ng Diyos. Kapwa sila na kayo mag-aaral at hindi lang yung muli ay sasabihin ko. Kasama natin ang Diyos. At kung mapapansin natin, hindi lamang yung blessing dito, hindi lamang material, hindi lamang blessing ng Diyos, kundi ang Diyos mismo ang blessing sa atin dahil yung kanyang presensya. Kaya nga, bilang tayo, ay sabi nga yung pinaka-ilustrasyon dito si Augustine of Hippo, sabi niya yung sumulat siya, our hearts are restless until they rest in thee. Dahil marami tayong isipin, ano kakainin ko bukas, ano bibiling ko, pero kung nakikilala mo ang Diyos, siya magpo-provide dito. Pero hindi naman kinakailangan na darating din yung pagkain ko, di ba? Hindi ganon. Kailangan, nandoon talaga yung pagtitiwala natin. Andoon lang kung ano yung marapat natin gawin, pero huwag sobra-sobra. Sabi, seek God more than blessing. Kaya nga, minsan, pag nagpapasalamat tayo, di ba? Panginoon, salamat po sa mga biyayang ito, salamat po dito, lahat, puro salamat. Naipagpasalamat mo lahat yung blessing, pero hindi ka nagpasalamat sa Diyos. Di ba dapat, Panginoon, salamat po sa iyo. Dahil binigyan mo ako ng mga blessing na ito. Binigyan mo ako ng kagalingan. Binigyan mo ako ng malakas na pangangatawan. Kaya bilang aplikasyon, seek God more than blessing, pursue intimacy with Christ daily, alalahanin natin yung ating pagsunod ay tumutungo ito sa espiritual na kagalakan ng bawat isa sa atin. Hindi ka na, Sunday na naman, parang gumaganon yung mukha mo, nalulukot, di ba? Sunday na naman, parang hirap na hirap kang lumakad eh. Yung pag naisip mong Sunday, at nandoon yung kagalakan mo, hindi ito dahil gusto mo, kundi blessing ito ng Diyos sa iyo. At bakit? Mas patuloy siyang magpapakilala sa iyo kung sino siya at ano pa ang gagawin niya. Tandaan natin, yung tinalakay ni Pastor Bill kanina, yung sa books, sino ang sumusulat doon sa Book of Life, yun lang Panginoon, salamat. Kahit hindi mo alam kung nakasulat na yung pangalan mo, pero kung ikaw ay patuloy na sumasampalataya na doon, andun yung mga signs. Patuloy na gumagawa para sa kabutihan niya, patuloy na gumagawa para siya ay maparangalan, nandoon. Andun yung mga hint. At lagi natin ipagpapasalamat yung mga bagay na iyon. Kaya, ang Sabat ay hindi ito nilikha para lang magpahinga tayo. Ang Sabat ay nilikha for our enjoyment with God. Yung pakikipag-fellowship sa ating kapwa, pakikipag-fellowship sa Diyos din mismo. Kaya nga, purihin ang Diyos sa mga bagay na iyon. Yung isang ilustrasyon nga di ba? Bagamat meron sa iba ito yung farmer linggo marami siyang aanihin. Yung una umani siya, inani niya, isang tabi niya yung linggo, pero
Yung isa, inuna niya muna yung pananambahan dahil sa isipan niya, ang Diyos ang mangangalaga ng aking mga pananim. Ang Diyos ang mangangalaga ng aking aanihin. Kaya, patuloy nating purihin ang Diyos. At hindi pa, isa pang ilustrasyon din. Kapag ang cellphone ay gamit na gamit, kailangan merong pahinga, kailangan mag-charge. Mag-charge. Tayo man din, kailangan nating mag-charge sa Panginoon, sa Kanyang salita, at sa Diyos mismo. Kaya patuloy nating i-enjoy yung Sabat, patuloy nating ipasalamat ito na mayroong isang araw na tayo ay kinakaniig ng Diyos para patuloy na makilala siya, patuloy na makita yung kanyang mga gawain para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kaya, purihin ang Diyos, tayo po ay manalangin. Muli, dakilang Diyos na sumasalangit, salamat po sa kabutihan mo, salamat sa pagtatalaga mo ng isang araw para ikaw ay makaniig namin. Salamat po dahil ikaw ang siyang unang gumawa nito para siyang aming lakaran. Panginoon, purihin ka sa lahat ng mga iyan. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.